Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng JMA News. Senator Gatchalian nag-alala sa kaligtasan ni Senator Hontiveros. Handa raw ang Senado na maglaan ng security, intelligence support at makipag-ugnayan sa mga otoridad kung kinakailangan para kay Senator Risa Hontiveros matapos itong makatanggap ng umano'y death threats. Ayon kay Gatchalian, nakausap na niya si Hontiveros at pinayuhan siyang mag-ingat. Sabi niya, ang aming priority, maprotektahan lahat ng senators at seryosuhin yung mga ganitong death threats, dagdag ni Senator Gatchalian. Pero mga death threats kay Sen. Risa, so ano po yung pwedeng gawin ng Senate para sa kanya? Nag-usap ko si Sen. Risa kanina at sabi ko nga sa kanya na of course mag-ingat at magdadag ng precautionary measures. At sabi ko sa kanya kung ano ang pwede ma-provide ng Senate, security or intelligence o ano man, magsabi lang siya. At sabi ko yung mga ganitong mga death threats, seryosohin, huwag ibaliwala dahil hindi natin alam at kasama talaga sa trabaho natin. So sabi ko, ready ang Senate mag-provide ng tulong at ng security kung kakailangan. Pwede pa nagdagan po ng security? Dagdagan yung security niya, we can also link with the PNP para magpadala ng additional security. So, tuloy-tuloy mag-uusap natin si Senator Risa para masigurado na safe siya. Pero nag-request po sa si Sen. Risa na Kanina hindi naman, I think meron din siyang, I'm sure may sarili siyang security protocol. So, pag-uusapan namin as we go along. Ang maganda naman na report nito sa NBI. So, we'll also coordinate with the NBI kung maganda ito. So, ang aming priority, maprotektahan lahat ng senators at seryosohin yung mga ganitong death threats. Of course, nag-worry kayo kay Sen. Yeah, Risa. of course. Kasi nung last time na nagkaroon kami ng ganito, nung Pogo, nung remember, nag-hearing kami ng Pogo. Pero kayo may threat So, kami na nagkaroon ng death threats. No? That's why nag-request din ako ng tulong dito sa Senate. So, sabi ko sa... Okay, so, tanong. Bakit sa ngayon, si Senator Risa Hontiveros lang ang may death threats? Meron ba kayong alam sa 21 senators na aktibo ngayon? Pabayaan mo na lang si Bato dahil nagtatago yung dalawa nakakulong. Sa 21 senators, bakit si Risa Hontiveros lang ang may death threats? Hindi ba dapat tanungin din yan? I don't know kung mag-apply sa kanya yung kasabihan kung ano ang iyong itinanim, yan din ang iyong ani. So, kung totoo man, kasi pwede namang prank lang yung mga ano yun. Pwedeng out of frustration lang yung mga nagsasabi na isusunod ka na, something like that. Kaya lang, posibilidad na hindi rin nila tutuhanin. Kasi alam mo, ang Pilipino, marunong lang mambas sa social media. Kaya lang, yung actual na isa sa katuparan yung masamang balak, wala pa tayo, hindi pa tayo dumating sa punto na yan. Tingnan mo. Yung nangyari sa Indonesia, sa Nepal, grabe ang mga tao doon. Nag-rally sila, sinusunog yung... At ang Pilipino, sa tingin ko, hindi pa tayo dumating sa level na yan niya na meron ng gagawing violence. Marunong lang tayo mambas o mailabas yung galit sa social media, kaya yun, nagaganon yun. Kaya kung ako ang inyong tatanungin, pananakot lang yun ng mga netizens. Yung actual na sasaktan siya, hindi ako naniniwala. Marami lang dismayado, marami lang galit sa kanya. Kaya tingnan nyo yung, ano yun? Yung survey ng Pulse Asia. Kawawa si Senator Risa. O siya pa naman ang unang nag-declare ng presidential bill. Anong rating niya? 0.01. Ano ba yan? Kaya, dahil sa napakababang rating niya, sino ba yung nag-post? Parang basta, ito, opinion lang ito, mga post na babasa ko. Parang gumagawa lang daw siya ng drama, script. Kasi hindi kumagat yung mga una niyang, nag-attend siya ng beauty contest. Naging judge siya doon. Yan, binabati ko siya ni Attorney Guanzon na, ano ba yan? Ginawa mo ng lahat. 0.01 pa rin ang rating mo. Kawawa ka naman. Kaya, I think si Kipi Chu ang nag-post na kakagat kaya itong death threats na birada ni Senator Risa. Tataas kaya ang survey niya. Mga ganoon. Ako, opinion ko lang ito. Hanggang salita lang yan.
yung death threats na yan kay Senator Risa out of frustration. Kasi nga, ah, lahat na lang ng gimmick. Yung matandaanan ko lang gimmick niya, nag-attend ng Sinulog Festival sa Cebu. Binubo siya doon. Nag-attend ng translasyon ng Poong Nazareno sa Quiapo. Valentine's Day gift giving sa mga senior citizens. Nagpunta sa Pag-asa Island, nagwagayway ng bandila, nakisalamuha sa mga fishermen sa Zambales, nagtabas ng damo. Lahat na lang ginagawa ang gimmick, hoping natataas ang kanyang survey numbers. Anong nangyari? 0.01 pa rin. Kaya, kawawa naman. So, salamat kay Senator Gatchalian na totohanin nila yung banta. Wala namang problema yun. Give her additional security. Wala namang problema yun. Kailan, ang punot dulo nito is yung kanyang winning chance sa 2028. Mananalo kaya siya? Good luck po, Senator Risa Hontiveros. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding na Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Muna ni sila ang natagaan og yero. So, muna niyang gihatag sila nga yero. Salamat kayo. Salamat kayo sa Ginoo. Nahatagan nami og sen makaatop na gyud me. Muna ni sila. Salamat pud kayo sa naghatag. Muna ni ang nahatag sila nga yero. So, mag-atop na ni sila karon. So, mupod di ang mga lansa nga bahin-bahinon. Thank you so much. Kapila ni sa taping tadaan ni mga lalima ito. O karon muna ni ang atop sa natagaan na mo karon og yero. So, dagko na gyud og busdot. So, muna ni ang yero nga gihatag. Nagitabang sa mga